Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Panimula. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa, sa Macedonia, isang lalawigang Romano. Sinulat niya ito nang siya'y nakabilanggo. Nililigalig siya noon ng pagsalungat ng ibang manggagawang Kristiyano at nababahala siya dahil sa maling turong umiiral sa iglesia sa Filipos. Gayunman, mababakas sa liham na ito ang isang kagalakan at pagtitiwala na ang tanging paliwanag ay ang pagkakaroon ni Pablo ng matibay na pananalig kay Hesukristo. Ang pangunahing layo ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Filipos sa tulong na ipinadala nila sa kaniya sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Ipinahayag niya rito ang kanyang tiwala sa kanila upang magkaroon sila ng tatag ng loob at pagtitiwala sa kaniya sa panahon ng mga suliranin. Nanawagan siya sa kanila na maging mapagpakumbabang gaya ni Jesus sa halip na pasupil sa makasariling hangarin at kapalaluan. Ipinagunitan niya na ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo ay kaloob ng pag-ibig ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga seremonya ng kautusang Hudyo. Binanggit niya ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga namumuhay na may pakikipag-isa kay Kristo. Sa sulat na ito ay binibigyang diin ang kagalakan, pagtitiwala, pagkakaisa, at pagtitiyagang kaalakbay ng pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binabanggit din dito ang malaking pag-ibig ni Pablo sa iglesia sa Filipos. Kabanatang 1. Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at sa mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito, sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nakabilanggo ako. Nalalaman ng Diyos na ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na magibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo ngang ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ang iba namay nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay maipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa isang layunin at sa masamang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway pagkat ito ang palatandaang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon.
Kabanatang 2. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kaniyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nabibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kaniyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan, kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapupunta ko agad diyan si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan, sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita, tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya, pinabala kong siya ang papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang pagiging kalagayan ko rin. Sa tulong ng Panginoong, umaasa akong makapaririyan din sa lalong madaling panahon. Inakala kong kailangan ng pauwiin diyan si Epafrodito, ang ating kapatid sa Panginoon, na tulad ko ring manggagawa at kawal ng Diyos na siya ninyong sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy makatulong ko rito. Sabik na siyang makabalik diyan. Hindi siya mapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinawaan siya ng Diyos at pati naman ako. Sinabi kong pati ako sapagkat sa pagaling niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Kaya nga, ibig ko ring makauwi na siya riyan, pagkat alam kong matutuwa kayong makita siya uli. Sa gayon, mawawala na ang aking pagkabalisa. Kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Isinuong niya sa panganib ang kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo. Kabanatang 3. Sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito, at ito namay sa ikabubuti ninyo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, mahilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, meron akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran siya magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makikisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito.
Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Mga kapatid, mag-aisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kaniyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kabanatang 4. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Iodia, Sintiki, nakikiusap ako sa inyo. Magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama ni na Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa niyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin, pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagala ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epafrodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Panatingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus ang pagbati ko at ng mga kapatid nating kasama ko. Ipinaabot din ng mga kapatid natin din, lalo na ng mga lingkod sa palasyo, ang kanilang pagbati sa inyo. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo.